guys, you're in a nutshell with me, Ina. Alam nyo, hindi biro ang issue ng pang-aabuso ng mga foreign workers sa Canada. It's a serious matter. That is why, medyo worrisome talaga itong pag-uusapan nating article. According to the Toronto Star, as high as 800% ang itinaas ng bilang ng mga foreign workers na nag-apply for what is called the Vulnerable Open Work Permit. Okay, yung data po na yan ay sa probinsya ng Ontario. 800% ang itinaas. Kung ikukumpara po yung applicants nung first quarter ng 2024 sa first quarter ng 2025. Okay, pero hindi ibig sabihin na sa Ontario lang po yan nangyayari. Okay, sabi po dito, ito yan, no? Una, ito yung sa Ontario na sinasabi ko sa inyo, no? 800% increase in Ontario. Pagdating naman po sa ibang probinsya, ganun din, ano? Hindi lang kasing taas ng 800%, but definitely, napakalaki ng itinaas. Sa British Columbia, halimbawa, from 40 in the first quarter of 2024, 650 siya. Okay? In the same quarter of 2025. Alberta and Quebec, ganun din ang halos ang tinaas, no? From 65 tsaka 30 lang na applicants, 400 plus pagdating ng 2025. So what does that say? Well, assuming that all applicants are sincere in their application, na totoong may pinagdadaanan po silang problema sa kanilang mga employers, I think this is proof, or at least this backs up yung mga naunang reports, let's say, ng United Nations, that Canada's Temporary Foreign Worker Program is like modern-day slavery. Okay? Dahil nga sa ilang mga unscrupulous, abusive employers in the program, availing of the TFW program. Ang sabi po dito nung isang in-interview nila from the Migrant Workers Center, this is just a drop in the bucket. Ibig sabihin, maliit lang ito. I would understand where she's coming from because I know many vulnerable workers, dahil temporary status sila, kung sila ay abusuhin ng kanilang amo, ayaw nilang magsumbong out of fear. So maaring talagang maliit na porsyento lang itong mga bilang na ito. Sabi, the fact that these numbers continue to increase indicates that there is continued rampant abuse in the program. Isa sa mga common reasons na sinasabi po dito sa report ay wage theft. Yan po ang complaint. Ibig sabihin, hindi binabayaran ang mga temporary foreign workers. Ito yun, no? For many of these companies facing financial struggles, their lowest priority is paying the wages of the temporary foreign workers. Okay, so I guess at this time of economic uncertainty, we have been hearing about, layoffs to come if things continue as it is. Ang sabi dito, hulihin na nila yung pagbibigay ng sweldo sa mga temporary foreign workers. Kawawa naman. Ang iba pang dahilan, so wide-ranging sexual assault, psychological abuse, at ayun na nga, wage theft. And these violations, unfortunately, many times go unpunished. Actually, hindi ko lang na-prepare, no? Meron pong data ang Canada tungkol. Meron silang listahan ng mga napatunayang non-compliant employers. Marami po sa kanila na non-compliant dahil hindi nila sinunod yung kontrata nila with their workers. Many times, those non-compliance reasons, yan din po ang dahilan kung bakit pwedeng kumuha ng Vulnerable Open Work Permit ang mga empleyado. Halimbawa, hindi nasunod yung kontrata, bitin yung oras na ibinigay sa kanila, underpaid, hindi nasunod yung sweldo sa kontrata, etc. May listahan po ang gobyerno ng Canada sa mga napatunayang non-compliant employers. Makikita doon, ang dosena, ang parang hindi pinapansin yung penalty sa kanila na fine. Okay, nakasulat to, no? Kapag makita ko yun, mag-share na lang ako sa inyo ng screen grab to show this. Pero ang dami po sa kanila unpaid.
Okay, unpaid yung penalties, 'di ba? Yun hindi man lang mahabol ng IRCC, eh paano talaga matatakot ang mga employers sa gobyerno, 'di ba? Anyway, I wanted to talk about this also because una sa lahat, I really do hope na itong mga nag-a-apply po for vulnerable open work permits, if talagang mga tunay na nangangailangan makawala doon sa kanilang empleyado. It is unfortunate that some people are suggesting sa mga taong hindi naman qualified for VW, OWP, hindi qualified dito na kung mag-apply to extend their stay. Okay, baka meron po kayong mga napapanood dyan sa social media accounts ninyo no, na sinasabing, oh, yung mga kababayan natin na malapit mag-expire ang status, alam nyo, mag-apply na lang kayo ng vulnerable open work permit. Makaka-extend pa kayo ng stay. Mga ganun ba? Huwag nyo pong gagawin yun kung wala naman, kung mabait naman po talaga sa inyo ang inyong employer, kung talagang sinundan naman po nila talaga ang inyong kontrata. I actually talked to immigration lawyer Lou Dangzelan about this. Okay, at dito piniliwanag niya ang posibleng consequences if you apply for a vulnerable open work permit at hindi naman po kayo qualified. Okay, again, don't do that. Sige, let me play this quick interview with Lou. This is What do really you think? bad. Yeah, what do you think first is the reason bakit biglang oh, by the way, this is in Ontario ha, yung 800% increase in Ontario. Una sa lahat, why the big surge? 800%. Again, first quarter of 2024 versus first quarter in 2025 in Ontario. And second question ko, what's in Ontario kaya? Baka naka-focus lang yung reporter sa Ontario specifically. We have to understand that while Toronto Star is considered as a national paper of record din, kagaya ng Globe and Mail, meron ding regional lens ang Toronto Star na naka-focus sa Toronto region, pati na rin sa province of Ontario specifically. Kung titignan mo yung mediascape sa Canada, ganun talaga ang galawan. May mga naka-focus sa mga region. So that's probably why they focused on that. I cannot explain why there's a surge specifically from Ontario. I would imagine na balansado ito sa iba't ibang parte ng Canada, proportional to the size of the TFW population, obviously. Yeah. Alam naman natin yung mga provinces na super reliant on TFWs. One province is more reliant than another, for example. Alberta, for example, has more TFWs working in lower skilled occupations than, say, for example, the province of Ontario. Except siguro sa agricultural sector. Actually, let me, sorry, it's my bad, ngayong binrouse ko yung article. Nasa body niya yung data from the different provinces. Malalaki rin talaga. Malalaki rin ang tinaas. From double digits, they're like up, what ibig sabihin, less than 100, British Columbia, Quebec, Alberta, lahat yung less than 100. Pero pagdating ng 2025 first quarter, 400 plus, 600 plus agad. So, ang laki nga naman ng tinaas. I can only hope, no, sana lahat ng mga ito, may valid concerns about, abusive employers. But a part of me can't help but think, could this have anything to do with expiring visas? Baka nami-misuse, iniisip, ginagamit din nila ito to extend their stay? May ganun kaya? Well, two things are, I mean, that's plausible. Plausible din na madami din lalong mas na-abuse ngayon given the gipitan sa pagkukuha ng permanent residence, and people are desperate. And we also know na in other avenues of relief, humanitarian and refugee relief in Canada, na nagkakaroon din ng surge. Halimbawa, tumataas ang refugee claims from certain countries of nationalities na pumasok sa Canada as international students. And I'm specifically talking about India, for example, na ang laki ng bump for refugee claims all of a sudden dahil papaso na ang kanilang mga study permit or postgrad work permits. So hindi ako magugulat na kung meron mga influencers who take up the cudgels na sasabihin nila, oh, ito, this is a way to do it. Kung sinabi mo sa akin may ganun, hindi talaga ako magugulat na. Dahil nangyari na rin ito sa mga ibang avenues. I think it was about last year, yung iba sabi nila, paano naman yung humanitarian and compassionate grounds pathway? Hindi po pathway ang HNC, ito po ay option of last resort. Ganun din po ang open work permit for vulnerable workers. This is an option for last resort. Hindi po ito ordinary method.
Kaya nakikita natin yung applicants, even if nag-surge yung numbers, hindi naman siya in absolute terms napakalaking laki talaga. We're thinking tens of thousands, umakyat to sa hundreds. Ang hope ko lang talaga is yung mga nagko-consider na i-game ang system by submitting a VOWP, mag-isip po kayo ng mabuti. Kasi Oo. isipin niyo po yung mga kababayan natin na totoong nangangailangan ng VOWP. You are making it so much harder for them. Yung mga Yeah. abused, not just financially, Ina, may hinandle ako recently, sexual abuse Yun na ng nga kanyang eh. employer. So parang isipin nyo to, yun yung parang safety net natin ito. Ito ay part ng Canadian values. Ngayon kung talagang seryoso kayo sa pananatili sa Canada, you need to start imbibing these kinds of values as well. Correct. Ay nako. Actually, kaya ako na-mention yun, Lou, kasi I was told, or rather, basta may nakarating po sa akin na may ilan yatang mga social media, ano ba, vloggers, Filipino vloggers in Canada, sort of pushing yung mga kababayan natin na maaaring mawala ng status, mag-expire mga permit to consider applying for vulnerable work o open work permits. Kahit di naman po sila abuse, do not do that. Do not do that. Okay, maawa kayo sa mga totoong nangangailangan ng totoong mga vulnerable workers, di ba? May sasabihin ako on that point, yung iniisip nila na kapag mag-a-apply sila ng VOWP, nakikita nila, 238 days ang processing for a work permit right now. So, pwedeng ma-maintain status ako ng 200 plus days. Makakabili ako ng oras para pwede kong diskarte ng PR ko yung susunod na move ko. Think again. May special lane po ang VOWP. Kahit na ganyang kataalang processing times for normal work permits, hindi po kayo sa special lane po kayo. Nasa busway po kayo. Mabilis ang processing and turnover and analysis ng VOWP. Yeah. And meron bang sanction, Lou, if ma-deny dahil sabihin na mapatunayang wala ka naman palang, mabait naman pala employer mo, sinunod naman lahat eh. Will that reflect on their record? Paano ba yun? You know, this is interesting because this is kind of like a new area of the law. Kasi recently lang na-implement tong VOWP, ilang taon pa lang at hindi naman siya generally heavily used. And for the most part, very successful siya. Yan kung pagkaroon ng mga abuse, pwede magkaroon ng crackdown. Nakikita ko na siya. Yung pinaka-recent VOWP application na nirepresent namin ng client namin, mas malaki yung scrutiny. Napansin namin, naramdaman namin na mas matindi ang scrutiny ng IRCC. Naghahanap talaga ng solid evidence. Syempre, paminsan kung vulnerable ka, ang hirap nun, di ba? So, we did the best we can. Na-approve naman after several days nung nabigay namin. Pero hindi nangyayari to noon eh. Dati ang bilis nun, within like several weeks, approved ka agad, walang ni high ni ho. Naniniwala sila sa viva voce evidence, ganun lang. Nice. Ngayon, naghahanap na talaga ng material fact. Ang isa pang iniisip ko is, at some point, kapag hindi na-approve, anong implication dun sa employer? Paano kapag nalaman ng employer? Paano kung kayo yung habulin ng employer for trying to defame you? For example, pwedeng, ang nangyari kahit hindi naman talaga malakas yung case for defamation in this case. Kasi, you're trying to exercise your rights, di ba? Pero kapag nakita na in bad faith yung pag-exercise ng rights ninyo, baka mahina yung defense ninyo against defamation. Diba? So, kung matunugan ng employer na nag-VOWP kayo, kasi it involves throwing your ex-employer under the bus, diba? Tapos hindi sila makakapag-hire ng TFWs for a while. Magbabayad sila ng penalties. Pwede kayong habulin. Diba? So, mag-isip po tayo bago tayo punta dito. Wag po natin i-game ang VOWP. Yeah, that's right. Okay, Olu, thank you so much again as always. So ayun guys, please, maawa tayo. Let's save this process for those who truly need it. So anyway, yun lang naman po ang aking mumunting episode. I'll see you guys in the next one. Basahin ko na lang po ulit yung inyong comments dyan sa baba, okay? Bye guys!